So magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat ng nanonood at nakikinig ng video record na ito ngayong January 13, 2026, Tuesday. Ang kapayapaan ng Diyos ang sumatin lahat nawa. Ang ipapahayag ko po na salita ng Diyos ngayong araw na ito is the book of Prophet Isaiah chapter 44. Ang sabi dito, sinabi ni Yahweh, ikaw Jacob, na lingkod ko, ako ay pakinggan, lahi ni Israel, ang pinili kong bayan. Akong si Yahweh, ang sa iyo ay lumalang, tinulungan na kita mula nang ikaw ay isilang. Huwag kang matakot, ikaw na aking lingkod, ang bayan kong minamahal. Aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa maraming batis ang padadaluyin. Ibubuhos ko sa iyong mga anak ang aking espiritu at ang mga liping isusunod sa iyo ay pagpapalain. Sila ay sisibol tulad ng damong sagana sa tubig. Sila ay dadaloy tulad ng halaman sa tabi ng batis. Bawat isa ay magsasabing ako ay kay Yahweh. Sila ay darating upang makiisa sa Israel. Itatatak nila sa kanilang mga bisig ang pangalan ni Yahweh at sasabihin sila ay kabilang sa bayan ng Diyos. Ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat, ako ang simula at ang wakas, walang ibang Diyos maliban sa akin. Sino makakagawa ng mga ginawa ko? Sino makakapagsabi sa mga nangyari mula simula hanggang wakas? Huwag kayo matakot, bayan ko. Alam mong sa pasimula pa'y ipinahayag ko na ang mga mangyayari. Kayo'y mga saksi sa lahat ng ito. Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin? Wala nang higit pa sa aking kapangyarihan. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila ay mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang, kaya't magsasama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao. Saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay, pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng sidar, ensina at sipres. Maaari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintaying lumaki habang dinidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ay isang piraso ay ginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang ribulto para sambahin. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy at ng apoy ay
nasasabi niya ang ganito, "Salamat at hindi na ako giniginaw." Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, "Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos." Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karneng kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo, lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Sinabi ni Yahweh, "Tandaan mo, Israel, ikaw ay aking lingkod. Nilalang kita upang maglingkod sa akin. Hindi kita kakalimutan. Ang pagkakasala mo ay pinawi ko na. Naglahong ulap ang katulad. Ika'y manumbalik dahil tinubos na kita at pinalaya. Magdiwang kayo, kalangitan, gayon din kayo, kalaliman ng lupa. Umawit kayo, mga bundok at kagubatan, sapagkat nahayag ang karangalan ni Yahweh nang iligtas niya ang bansang Israel. Akong si Yahweh na iyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Aking binibigo ang mga sinungaling na propeta at ang mga manghuhula. Ang mga marurunong ay ginagawang mangmang at ang dunong nila ay ginawang kahangalan. Ngunit ang pahayag ng mga lingkod ko'y pawang nagaganap at ang mga payo ng aking mga sugo ay natutupad. Ako ang may sabing darami ang tao sa Jerusalem, muling itatayo ang mga gumuhong lungsod sa Huda. Isang utos ko lamang natutuyo ang karagatan. Ang sabi ko kay Siro, ikaw ang gagawin kong tagapamahala. Susundin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa iyo. Ang Jerusalem ay muli mong ipatatayo, gayon din ang mga pundasyon ng templo. So yun lamang po ang Bible chapter verse natin for today. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Paki-share, like, support, and repost na rin po itong video record na ito. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless.